Hello guys, noong nakaraan ay may tinanong ako sa inyo kung ano ba yung mga games na gusto nyo matesting dito sa MSI Klo. Kasi ito ay powered ng Z2 Extreme na pinakamalakas guys sa mga gaming handheld ko dito. Kung compare mo dito sa Lenovo Legion Go S. And syempre dito sa ROG Ally X. Kaso ang problema ko kasi, so ito yung Lenovo Legion Go S ko, ito yung tinesting natin noong nakaraan. Yan so meron na nga pala siyang case. So links sa description section ng video na to kung saan nabibili tong case na to. Ang issue ko kasi guys ay ang game library ko ito sa Steam. So 49 yung games ko, kaso yung tinesting ko na nakaraan dito ay Assassin's Creed 2 saka yung Witcher 3. Yan, mga 10 taon mahigit na itong mga games na to, kaya hindi na ma-maximize talaga yung kakayahan nitong Lenovo Legion Go S. Hindi naman kasi ako guys talaga bumibili ng mga games na mga bago. Ang binibili kong game ay mga naka-sale. And hindi rin naman ako guys bibili ng game para i-testing lang tapos di ko naman talaga siya lalaruin kasi sayang pera. Hindi naman ako mayaman. Again, so lahat ng pinambibili ko dito ay sariling pera ko talaga. At hindi ako guys gagastos ng ganong kalaki para lang ma-review yung mga gusto nyo i-review. So yun yung nagiging issue ko guys dito sa vlog ko na to. Kasi maraming request. Kaso ang problema nga ay hindi natin kayang i-sustain yung mga ganon. Kasi mahal talaga guys sa mga games. Pero buti na lang nung nakaraan nga may pinakita ko sa inyo na vlog na merong secret app na tinatawag. So sa secret app na yun guys ay makaka-download na tayo ng mga Steam na games. So ito yung sample niyan. Ito pinagpuyatan ko to kagabi. Yan tingnan nyo. 61 games yung nandito ko. Itong account ko na to 49 games. So ito yung legit na account ko, main account ko. Tapos ito naman yung secret account ko. Yan makikita nyo may 61 games na dito. Tapos halos karamihan dito bago. May mga God of War, Ragnarok, Last of Us. Ito guys, latest to, Metal Gear Solid. Tapos may Spider-Man 2 na rin tayo dito. So yung app na to guys na ginagamit ko ay hindi siya nagbabind dun sa mismong account mo. So pakita ko sa inyo. Yan. So ito guys yung ROG Ally X ko. Saka ito pareho siya guys ng nakalagi na Steam account. Pero makikita nyo dito ang nasa game library ko is 3 game lang. Kasi nilalagyan ko pa lang to ng mga game. And ito para sa anak ko to. Kaya mga game niya yung Cosmic Shake. Saka yung Stray mga pambata. Tapos ito naman yung sa akin. Ito yung marami talaga tong mga game. Pero again guys, pareho siyang account. So hindi siya nagsisync. Yun yung isa sa mga issue nung secret app na yon. Pero importante nakaka-download tayo at nalalaro natin. Pero hindi naman 100% ay nalalaro. Kamukha nung may mga iba pang launcher. Katulad ng EA launcher, yung Rockstar launcher, saka yung Ubisoft. Paborito ko pa naman yung Assassin's Creed. Sayang. Pero okay na yun. Grabe, 700 pesos lang naman binayaran ko. Sasama pa ba loob ko? 700 pesos, ano mabibili mong game nun sa ngayon? Diba? So ito pakita ko sa inyo guys yung mga na-download ko dito sa secret app. And matitesting na rin natin guys sa wakas yung kakayahan nitong MSI Klo na to. So yung iba dito ay mga request nyo. Tapos yung iba naman dito ako na lang talaga yung naglagay. So nakakatuwa kasi hindi na natin kailangan bumili nga. So sa wakas yung vlog natin ay magpo-progress na nang hindi gumagastos ng ganong kalaki. So testingin natin guys itong Metal Gear Solid. So ito guys again hindi ko to binayaran. So alam nyo na guys ibig ko sabihin hindi ko na kailangan na elaborate pa yan. Basta importante na testing natin. Kasi sa totoo lang hindi ko to bibilin. 2,800 pesos masyadong mahal na game yung para sa akin. Ang budget ko lang talaga sa mga game 200, 400. Ganyan guys sa Steam pag nag-sale siya. So meron 200, meron 400. So ganun lang talaga guys yung budget ko. So makikita nyo na direkta talaga siya sa Steam na dina-download. Kaya halos lahat guys ng game sa Steam ay mada-download mo talaga. So ito guys, working na yung Metal Gear Solid. So pakita ko muna sa inyo yung settings natin. Options, graphics natin. Yan, nakita nyo na naka 1920 by 1080p siya. Tapos naka high graphics tayo. Yan, so nakakuha tayo ng 34, 37 frames, 35 frames per second. So medyo masakit na yan sa mata para sa akin. Pero sa iba okay lang naman yan. Sa akin kasi hindi okay yung ganyan. At least 60 frames para sa akin. So baguhin ko nga yung settings ko. Halimbawa sa graphics, babaan ko lang to. So gawin ko guys yung itsura niya parang sa Steam Deck lang 800p. Yan, so kung naka 800p ito, smooth na to. 45, 43. Tapos naka high settings na siya. Okay, so kayang-kaya nito yung Metal Gear. Oh man, bakit nalunod? Yan, so kung naka 800p guys, nakakuha tayo na 45 frames per second. So smooth na guys pag 45 frames. Yan, so playable naman siya. Try nga natin na options natin, tapos graphics natin. Taasan natin yung settings niya ng resolution. Yan, 1080p.
Tapos, gawin natin to guys ay low settings lang natin. Yan, ito guys, pag naka low settings, okay naman siya. Yan, super smooth siya. Oh man. Yun, namatay na naman. So nakita nyo guys, no, kung iti-testing ko lang siya tapos di ko naman siya lalaroin. Sayang sa pera, no? Hindi naman pinupulot ang pera, no? So testing pa tayo guys na ibang game na kung gumagana. Testingan natin itong Devil May Cry 5. So ito 2018, 2019 yata ito ni-release. Natapos ko na guys yung Devil May Cry 4 saka yung DMC, yung reboot na hindi masyadong pumato kasi parang drug addict si Dante doon eh. Yung batang Dante. So ito guys, Devil May Cry 5, no? So sequel to nung Devil May Cry 4. Ito yung bida sa 4 si Nero. So ang first na Devil May Cry ko na laro ay Devil May Cry 4, no? Yung 1, 2, 3 nalaro ko siya, nasimulan ko lang siya pero hindi ko na siya na-continue, no? Kasi napapangitan ako sa graphics. Devil May Cry 4, ayos pa siya, no? Kaso si Nero yung bida doon, no? So ang una kong nalaro talaga na Devil May Cry, iba yung bida, hindi si Dante, si Nero. So tingnan natin guys yung settings dito. Options, PC options natin, graphics, yan makikita nyo lahat siya nakasagad. Yan o, naka-high, naka-ultra, on, lahat siya. Yan, so ibig sabihin na to, nakasagad talaga yung settings natin dito. Pero tingnan nyo kung ilan yung frames na nakukuha natin, no? 77, 74, taas do. Yan o, si V. Ito, nilaro ko na rin to dati kaso hindi ko siya tinapos. Nilaro ko to sa laptop ko. GTX 1650, kayang-kaya na to eh. Ganda ng graphics nito, itong Devil May Cry 5. Kung mahilig kayo sa mga hack and slash, sigurado yan, lalaro nyo na to, Devil May Cry 5, no? Nauna pa yata to sa God of War, sa pagkakaalam ko. Okay. Yan, so ito, taas ng frames, so 87, minsan umaabot ng 100 frames. Angas, di ba? So kung mapapansin nyo, talagang lahat sinimulan, di ba? Kasi nga kaka-download ko pa lang nito. Nice. Lupit talaga ng secret app na yun eh. Okay, so yan muna yung testing natin, no? Huwag natin masyadong tagalan. So end task ko na to. So isa pa sa ni-request sa akin, Spider-Man 2 raw. Tingnan raw natin kung maganda yung quality nito. Yan, so yung mga exclusive ng PlayStation, malalaro mo na rin sa Steam. Okay, so Spider-Man 2 guys, working rin to. Yung mga Sony na games guys, gumagana siya. God of War, yung Last of Us, yung 2. Alam ko gumagana yun eh. Pero mamaya testingin natin para sure talaga tayo na nag-work siya. Yan, so ito tinesting ko na rin to kagabi. So tingnan natin ulit yung settings niya. Yan, so very high siya. So tingnan natin kung ilang frames yung nakukuha natin. Yan, makikita nyo 76 frames, 75 frames. So kayang-kaya siya guys, 68. So hindi siya bumababa ng 60. Nag-RT. Yan, so nagdi-dip siya sa 42 pagka marami. 51, pero hindi siya high lang ha, very high to again. Dalawang Spider-Man. Yung Miles Morales, di ko pa natatapos. Pero yung isang, yung isang Spider-Man, yung Web of Shadow siya, tayo natapos ko yun, yung maraming Spider-Man. Yan, so 50, yan mababa niya. Try nga natin sa kailangan ko kasi malak natin sa 60. So display and graphics natin, graphic settings natin. Lagay natin guys sa high lang. Yan, tingnan natin sa high lang ha. Yan, so pag naka-high guys ay 60. So naglalak siya guys sa 60. Yan, may mga konting dips pero playable naman siya. Pag nagkaka-cinematics, bumababa siya, which is normal naman yun.
Okay. LBX. Attack and defend to recharge. Okay. Dodge. Yan, so guys, ito yung latest ng Spider-Man, ha. Yan, so very playable talaga to. Ang ganda. Kala ko di kakayanin yung Spider-Man to, eh. So again guys, di ko to binili. Alam nyo na kung ano ibig sabihin. Nasa secret app lang to. Pero direkta sa Steam to guys. Tapos yung mga achievement, syempre nagsisync yan. Yung games lang talaga hindi nagsisync, eh. So 1:1 siya kapag bumili ka ng isang activation code, ay sa isang device mo lang siya magagamit. Okay, so alis na tayo dito. So team pa tayo guys sa ibang game. Ano ba meron? Try nga natin to, itong Ragnarok. Ay, di pa pala tapos i-download. Yan o, nagda-download pa rin ako, eh. So mamaya na yung Ragnarok. Try nga natin to, itong Cyberpunk. Feeling ko hindi to gagana kasi may separate launcher siya, eh. Pero try pa rin natin. Sana working. Ayun, CD Projekt. Yung gumawa rin ng ng Witcher. Sana gumana, sana gumana. Kasi pag may mga ganon, ibang launcher, hindi siya gumagana, eh. So nakikita nyo, di ba? Lahat first time talagang inopen. Kasi kaka-download ko nga lang nito. Okay, B. Ito, gumagana yata. Ayun, nice, gumagana. Press to continue. Breaching. Okay, so settings natin. So try natin guys sa Ultra. 31 frames. Cinematics pa lang yan, eh. Okay, so pa naglalaro na tayo, 32 frames. 30 frames yan. So ganyan nakukuha natin kapag ka naka-ultra settings. Cyberpunk 2077. Tama ba? Saan ba tayo pupunta? Ayun dito. Okay, 35 frames, 44 frames, no? So baguhin natin yung settings. Lagay natin sa high lang, na. So subukan natin high. Baka mas maraming frames tayo makuha. Yan, so naka-high siya guys, ayan, no? 46, 42, 39. Okay, pero ang ganda ng VRR, oh. Pag may VRR, smooth talaga siyang tingnan, eh. Yan, so naka-high setting siya. Okay. Grabe itong mga game na to, no? Hindi ko siya malaro. Kasi ang mamahal niya. Pero ngayon nada-download ko na lang siya, eh. So, sabihin na lang natin na yung secret app na yun nga ay para lang matesting natin yung mga game bago natin bilhin. Okay, so dinidemo muna natin. So, kung nagustuhan nyo guys yung mga game, no? Bilhin nyo siya. So, okay rin to guys, itong Cyberpunk. So, kayang-kaya rin siya nito guys. Next game natin, try nga natin. Ito, Last of Us. Yung 2, tingnan natin kung kakayanin ito. Okay, so tingnan muna natin yung options natin. Then, graphics. So, presets naka-high siya. Ganda ng story nito, Last of Us. Pero grabe to, yung mga unang scene nito, kung alam niyo yung nangyari kay Joel, no, nakaka-trauma. Kasi first time ko talagang nilaro sa PS5 to, tapos wala talaga akong idea kasi di ako nagbabasa ng mga spoiler. As in, nakita ko lang kasi siya na free na lang siya sa Deluxe ng PlayStation. Okay, kapag naka-high settings guys, no, 31 frames. Yan, sa iba okay na yun, eh, para cinematic raw, no? Pero ang ginugol ko kasi again ay 60 frames. So, subukan natin babaan, medium, 31 frame, parang nakalock siya. Pag 45 guys, inabot, smooth na yon sa mata ko. Ito yung hirap, eh, no? Kapag ka may options ka na bagu-baguhin yung mga settings. Subukan nga natin very high, no? Tingnan lang natin. Okay, very high natin, sagad natin siya. Tapos naka-FSR tayo, frame generation. Yan, so umabot siya ng 44, 48, 47. Smooth. O, di ba? Kayang-kaya ng Z2 Extreme yan. 51 frames, 52 frames. Kung ilalak ko to sa 45, smooth na to, eh. Minsan kasi dapat nilalak mo rin, eh, para, hindi pa bago-bago ng frames. At hindi rin nahihirapan yung GPU. 41, 39. So, end task ko na rin to guys, ha. So, yung God of War guys, di pa siya tapos ma-download, eh. Tapos ito naman God of War 1, hindi ko pa to na-download. Ayan, o. Pero pwede mo siyang i-install, no? So, yan lang muna guys ang iti-testing natin na mga games, no? Kasi mga high quality na mga games naman yun na tinesting natin dito sa MS Cyclone. Nakita nyo naman na usually mga games na yun, kayang-kaya niya naman, no? Kung titimplahin mo lang yung settings niya. So kung naka-high setting siya, umaabot siya ng mga 30 to 45 frames per second. Tapos kapag binabaan mo siya ng konti, and nilagyan mo siya ng FSR, no? So umabot naman siya guys ng 60 frames per second. So okay guys, mag-expect na 120 frames per second. Grabe yun, sobrang tindi na nun. Kahit yung laptop ko, hindi kaya yun. Yung laptop ko guys, naka RTX 4070, pero hindi kayang-kaya yung
yung ganun na graphics. Kung interesado ko guys malaman no, kung paano ko ba na-download tong mga to, no? So, ipapakita ko guys yung vlog na ginawa ko itong nakaraan. No? Idudugtong ko sa video na to para hindi ka nalilipat pa ng ibang video no kung paano ba guys ma-achieve nga o ma-avail nga itong secret app na to na pwede kang mag-download guys ng halos karamihan sa mga Steam games talaga. And kung gusto mo guys mag-avail nung activation code nung secret app na yun no, so i-PM nyo lang sila guys, ipa-flash ko guys sa screen na to yung kanilang FB page at i-PM nyo na sila guys. 700 pesos lang for one device, kapag ka dalawang device naman guys is 1,000 pesos lang. Okay, sulit na yan. Tingnan nyo naman yung mga na-download ko, yung Metal Gear pa lang na to kung magkano to. So, pakita ko sa inyo So, ito guys, nasa Steam tayo ngayon. So, type natin dito Metal Gear. Hindi lang pala 2.8 yung Metal Gear 3,256 pesos pala siya. Yung God of War, 2,490. Tapos yung God of War Ragnarok, 2,990. Grabe ang mahal, no? Yung Deluxe Edition, 3,490. Hindi ko bibilin yan. Tingnan pa nga natin yung iba, yung Last of Us. So, yung Last of Us guys na Part 1, 2,990. Yung part 2 naman ay 2,490. Yung Spider-Man 2, 2,990. So, kung susumahin mo, lahat pa lang din-download ko dito. Yung mga games na to, no, baka umabot to ng mga 50,000 pesos. Grabe, no? Ang laki nun, di ako maglalabas ng ganong kalaking halaga para lang sa game. So again guys, ito na yung video kung paano ba to gumagana. Hello guys, so nung nakaraan, nagturo ko sa inyo kung paano ba makamura sa pamamagitan ng PC Game Pass. Tapos may nakita ako guys na nagbebenta ng app na to, na hindi ko nasasabihin guys yung app, no, kasi alam niyo naman yung meaning ko. Pag sinasabi kong hindi ko pwedeng sabihin, ay alam niyo na ibig sabihin nun. Pero sa app na to guys, makaka-download ka ng mga Steam games, unlimited. So wala ka nang babayaran pag nagda-download ka sa pamamagitan ng app na to. So sabihin ko na sa inyo guys yung mga requirements para maka-download ka ng mga libreng Steam games. So unang-una guys, kailangan mo ng Steam account. So yung Steam account mo ngayon, pwede na yan. So sa tingin ko hindi naman siya nababan kasi ang app at yung activation code niya is 1:1. So ibig sabihin nun, kung in-install mo siya sa laptop mo, dun mo lang siya pwedeng gamitin. Tapos kung i-install mo siya guys sa another handheld o sa another laptop, kailangan mo ng panibagong activation code. Kaya ang binili ko dito ay dalawang activation code kasi mas mura activation code niya guys. Okay, mamaya sabihin ko sa inyo guys kung magkano. So kung wala ka pa guys Steam account, so i-type mo lang sa Google Steam sign up, tapos ito, yan create account. Yan, so pwede ka na guys mag-create ng account dyan. Continue mo lang yan, next mo lang yan, alam mo na rin naman kung ano gagawin dyan. Tapos bukod sa Steam account guys, kailangan mo ng Windows OS. Pwede sa laptop, pwede sa desktop, pwede sa PC gaming handheld, pero hindi siya pwede guys sa Steam OS. Again guys, hindi siya pwede sa Steam OS. Pwede lang siya sa Windows OS. So pwede siya sa ROG Ally X, pwede siya sa MSI Claw, pwede siya guys sa Lenovo Legion Go. Basta guys, Windows OS yan, pwede mo tong gamitin. Pangatlo guys, syempre kailangan mo yung secret app na hindi ko sasabihin dito kasi alam nyo na kung bakit. Bukod sa secret app na yun guys, syempre kailangan mo yung activation code. So yung activation code na yun guys, nabili ko siya ng 700 pesos. Tapos pag dalawa guys ang bibilin mo, 1,000 pesos lang yung dalawa na. So parang mahal, no? 700 saka 1,000 pesos. Guys, mura na yon. Kung namamahalan ka pa doon, ewan ko na lang kung ano pa yung mura sa'yo. Kasi guys, ang isang game sa Steam, yung 1,000 mo, walang masyadong mabibili yan. Pero ito guys, halos lahat ng games sa Steam ay mada-download mo ng libre na lang. Then syempre, ang last na kailangan mo ay kailangan mo syempre ng internet para makapag-download ka ng game. Yung secret app guys, saka yung activation code, syempre hindi ko sasabihin sa inyo dito. Kung gusto nyo rin guys bumili, dito ako bumili, no? So ilalagay ko dyan yung kanilang page sa FB. So i-PM nyo lang sila dyan. So tulad nya guys, bumili lang rin ako dyan para nga guys matesting ko kung okay ba tong app na ginagamit nila. Ito guys, gumawa ka ng bagong Steam account dito. Ayan o, pangalan Gadget Syndrome 123. Makikita nyo na yung library ko, walang laman. Ayan o, wala akong binili. Ayan o, view my profile. So wala talaga siyang laman, wala akong binili. Pero lalagyan ko to ng maraming games. So again, hindi ko ipapakita dito kung paano ba siya lagyan ng games. Ang magtuturo sa inyan ay yung bibilan mo ng activation code at syempre nung secret app nga. Okay, pero ito, pakita ko lang sa inyo na nag-work siya. So gawin ko ngayon guys, so lagyan ko muna siya ng game. A few moments later. So yan guys, lagyan ko na siya ng mga games. So nilagay ko Metal Gear Solid na Snake Eater. Ito, bagong-bago to, di ba? Tapos itong Dead Rising, tapos yung tatlong Darksiders. Ito na lang muna install ko para mabilis lang tayo, no? Kasi yung Metal Gear Solid, sobrang laki ng file nun. Ito, 12 gig lang, no? So click ko lang tong install. Tapos click ko lang again guys yung install. Yan, so makikita nyo guys na parang sa Steam Deck lang rin siya. Yan, so i-record ko na lang through cellphone kasi nagko-close. Yan, so pakita ko ulit sa inyo guys. Ayan o, Darksiders 2, ito yung 3,
Ito yung 1, tapos ito yung Dead Rising, tapos ito Metal Gear Solid, no? So siguro mamaya ako nito download kasi masyado siyang malaki. So ito, nanda-download na natin to. So click ko na tong play. So minsan guys, may mga lumalabas na yung .NET ng Microsoft, no? So sundin mo lang guys yung instruction doon kung paano ba install yon. Sobrang easy lang naman install nun. Yan. Okay, nice. Yan, so ito na guys, nagpe-play na siya, no? So i-start lang natin yung game. Oh, nice. So kanina tinry ko rin kasi ito sa MSI Glo, no, nakakatuwa oh. So ibig sabihin pala, nagsisync pala siya. Yung save game mo nagsisync sa Steam. Pero yung mga games na dinownload mo, kailangan mo siyang i-download by device. So ganun pala siya, no? Okay. So ngayon ko lang rin kasi lalaman no? Kasi nga, diba sabi ko sa inyo, dalawa yung binili ko na code, no? So isa sa MSI Glo at syempre yung isa ay para dito. Okay, ano? So tingnan ko nga ulit. So nagsisync pala siya, no? Nagsisync yung save game. Galing ah. Yan, so continue ko lang. Eh, dito nga oh, dito ko nga siya iniwan kanina oh. Shift Alt Shift. Okay. Okay. So ang hirap ng walang controller. Yan, pero nakita nyo guys, oh, gumagana siya oh. O, di ba, na-download natin yung Darksiders. Hirap ng control. Keyboard, di na ako sanay na ako sa gamepad. Yan, nice. Okay. So ito naman guys yung MSI Glo ko, nakita niya. Ang dami ko ring game dito, mga dinownload. So ito nga guys, nag-sync na yung Darksiders 2, syempre Darksiders 3, 1, Cyberpunk, Bugsnax, and so on, Last of Us guys, God of War, itong mga Hero Academia, Ito nyo, ang dami ko nang na-install na ang libre lang sa Steam. Sample itong Bugsnax. Ito para mabilis lang mag-load. Lamig dito, naghahamog. Ayan guys, nakita nyo, working siya. Ang pasensya na, mahamog dito. So again guys, ito hindi ko to binili sa Steam, okay? So kasama to guys na dinownload ko dun sa secret app. Malulubat na kasi kanina pa ako nagda-download dito eh. So ayan guys, nakita nyo gumagana yung Darksiders, pero hindi lahat again guys ng games ay gumagana, no? So ito, tingnan natin dito. Halimbawa itong Super Robot Wars na to, so kapag sinelect nyo siya, huwag nyo siya i-click guys, ay select nyo lang siyang ganyan, no? Tapos makikita nyo dito guys, pag may nakalagay na Denuvo, ibig sabihin yan guys, hindi nyo pwedeng i-install yan. So may install nyo yan, pero hindi nyo siya malalaro. So ano pa guys yung mga sample ng hindi nyo pwedeng install? Yung may mga separate launcher pa guys, no? Kamukha ng EA Games, ang Ubisoft Games, ng Epic Games, ng Rockstar Games guys. Yung mga yun guys, hindi mo rin siya pwedeng install. Pero guys, halos 99% naman guys ng mga games sa Steam ay may install nyo, no? So testingin nga natin, halimbawa yung God of War. So i-select mo lang siya na ganyan, ayan, tatapat mo lang yung mouse mong ganyan. Tapos makikita mo dito na wala namang siyang nakalagay na anything. Ibig sabihin nun guys, ito pwede mo tong install. Itong God of War Ragnarok yun, so pwede mo rin siya guys i-install. So tingnan pa nga natin yung iba pa. Halimbawa Last of Us. So Last of Us Part 1, so may nakalagay siyang ganito. Tingin ko hindi siya pwedeng install. Ito naman guys, Last of Us Part 2 Remastered. Ito pwede tong install. Yan, so good news, pwede ang install. Then ito, Story of Season. Paborito to ng asawa ko ito. Na-install ko na rin to, kasi wala siyang nakalagay dito. So na-install ko na yan guys sa MSI Glo ko at nilalaro yan ng asawa ko. Halos lahat naman guys nang nandito may install nyo. Pero make sure lang guys na bago nyo nga siya install at di kayo maabala sa pagda-download, ay check nyo muna lagi guys, no? So kung may mga ganito, yan, so wag nyo siya guys again i-install. So itong Assassin's Creed Syndicate, ayan, no? May nakalagay Ubisoft. So wag nyo rin to guys i-install kasi may install nyo nga yan pero hindi nyo malalaro yan. So kung may mga tanong kayo again guys, no, i-PM nyo na lang yung page na pina-flash ko dyan sa screen, no? Wag ako yung tanungin nyo kasi bumili lang rin ako dyan. So again, ang bili ko is 700 pesos ang isang account. So kapag dalawang account guys is 1,000 pesos. So recommended ko guys again na dalawang account yung bilin mo para nga guys ma-install mo sa laptop at syempre sa handheld mo. Kasi nakita natin ganina sa Darksiders na yung save game siya is nagsisync pero yung game niya mismo guys ay hindi siya nagsisync.
link, no? So kailangan mong guys i-install sa laptop mo. Then kung maglalagay ka rin guys sa PC gaming handle mo, kailangan mo guys ng another installation. So ganun talaga guys, ganun talaga, no? So meron talagang mga cons kapag gusto niyo ng mga ganitong klase ng mga game. So kung gusto niyo ng walang abala talaga, lahat talaga nag-sync, syempre bumili kayo ng legit talaga na games sa Steam mismo. And yun rin naman yung suggestion ko, no? Kapag nagustuhan nyo isang game, bilhin nyo guys mismo sa Steam. Sabihin na lang natin na ginagamit natin tong secret app na to para matesting muna natin yung mga game bago natin bilhin. So, sana nag-enjoy ka sa video na to. At sigurado ko guys, no, mas mag-enjoy ka kapag nag-i-install ka na. So again guys, i-PM mo lang sila yung pinagbilan ko rin nito. Huwag ako guys yung tanungin nyo, no? So, i-disable ko yung comment section dyan. Kasi nga guys, alam nyo naman kung ano ibig sabihin. Ginawa ko lang to guys again for content at para nga doon sa mga nagtitipid. Okay? So, yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!